tatlong mga personalidad sa social media. Patong-patong na ang kaso. Ang pare-pares na ang kailang mga problemang kinakaharap ngayon. Kasi may bago na namang kaso po, yan si Maharlika na nasa Estados Unidos. At ang nagfile ng kaso at kumplena itong pamilya ni Mel Robles ng PCSO. Pakinggan natin yung ibang sinasabi niya. Kapas ka pa. Naka-quantify pa sa kanila, lahat naka-quantify. So, Apektado yung ano niya. Ayan o, yan yung ano, yan yung si Robles. Oh, ipapakita yung pinay na kaso. Ayan o. Ayan o. Likot ng ano, ayan o. Press conference po kasi. Well, incidental rin dyan ito, pero specialty na is reputation. Reputation and brand management. So talagang and I think she will ever have. Well, pinapakita ko lang po yung pagpapatunay na si General Manager Mel Robles. Robles ba yung Robles? Robles nga. Ng PCSO yung isa sa complainant ngayon dun sa kaso. Laban kay Maharlika. So, patong-patong na po yung mga iba't ibang kaso. Kapag ka-libel, criminal case po yan. Kasi grabe ho talaga yung fake news at paninira na ginagawa nito. Nakala mo parang tatlo ang buhay kung magsalita. Parang, hindi ko nga alam kung, ang tingin ko nga parang hindi na normal eh. Kung magsasalita siya, nakakala mo hindi siya pwedeng kasuhan. Ayan na. Isa-isa na po nagpuputo ka ng mga kaso niya dito at sa Estados Unidos. Kasi wala naman na talagang pagpapatunay sa kanyang mga pinagsasabi. Puro paninira at personal. Ang batikos kay Pangulong Marcos, kay First Lady Liza Araneta Marcos at sa iba pang mga opisyalis, pati ito si Robles, ay binanatan din doon sa kanyang mga social media account. So, ayan po, binalikan na. Parang si Harry Roque, may mga kaso na rin libelo na ipinal ni dating Senador Trillanes. Ngayon ay siya napakainit diyan sa issue ng Pogo. Sabi ng gobyerno, especially ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, ay subject na siya. Puro talagang interest na ang gobyerno sa kanya dahil doon sa pagkakahuli ng mga Pogo official, big time Pogo, doon sa kanyang bahay sa Baguio. Na dinidinay pa, pero inamin na rin bandang huli kanya talaga yung bahay. Maging si Banat Bay. Yan tatlong yan eh. Roque, Banat Bay at Maharlika. Yan po yung hindi mo maintindihan kung saan kinukuha ang mga pinagsasabi. Na puro batikos lang. Galit na galit siya sa gobyernong ito. Personal ang kailang mga batikos sa gobyernong ito. Kaya sila kinakasuhan. Pati yun si Banat Bay, ang dami ng kaso niyan. Kinasuhan din ni Trillanes yan. Kinasuhan din ni Congressman Saldico, kung di ako nakakamali. Doon yata pinilang kaso sa Bicol. So yan po yun eh. Kasi nga, alam nyo, sa media at social media, dapat maingat. Issue lang. Kasi pag hinaluan mo ng personal, talagang makakasuhan kayo. At hindi naman ho pwedeng impluensyahan ng kahit sino ka pa ang ating mga batas dito at sa abroad. Kaya nga yung Maharlikang yan, maraming kaso sa Amerika, marami rin kaso dito sa Pilipinas. Ito naman sina Harry Roque dito sa Pilipinas at saka yung Banat Bay. Silang tatlo yung tagapagtanggol nung Duterte, Kibuloy, Camp. Diba? Sila yan eh. Sila rin yung laging nakakaroon ng mga rally. Dito at sa abroad. Sa parte ng California at saka sa New York at saka doon sa may Canada. Sila ho yan. Sa loob ng halos dalawang taon, walang ginawa kundi manira ng manira sa mga government official at sa ating gobyerno. Pero wala naman ho silang naipakitang konkretong mga dokumento. Puro fake news. Ang pinakahuli nga, yung video na kanilang inilabas na kamukha pa nga. Yung tainga. Kamukha ng tainga ng nahuli dun sa bahay ni Roque sa Baguio City. Naloko na. Baka dun ginawa yung video tapos dinala sa Amerika, dun na play. O diba? Kung dito ginawa yan, dito rin ang kaso. Kung dun ginawa sa Amerika, dun ang kaso. So, sila yan eh. Kaya yan na po yung nangyayari sa kanila. Kaya kayong mga followers at viewers nitong tatlong nabanggit na puro kaso ng kinakaharap, ingat po kayo. Dahil po yung cybercrime law, kahit na comment lang, kahit na mag-post kayo, lalo kung kayo naninira,
naninira yung mga taong yan, tapos i-forward nyo, i-share nyo sa inyong mga kakilala, kaibigan, dahil yun ang inyong paniniwala, pwede rin kayong kasuhan. Yan ang warning. Cybercrime law. Pati po yung nag-forward, nag-post ng mga sobrang atake na wala sa lugar at personal. Pati kayo pwedeng kasuhan kung may magrereklamo laban sa inyo. Diba? Malinaw na itong tatlong nabanggit kong personalidad na yan sa social media na galing sa kampo ng mga Duterte o taga-suporta nila, kinasuhan na. Kaya inuulit ko, yung kayong mga viewers, followers ng tatlong ito, pag nag-share kayo na nag-share ng mga video nila, pati kayo ay merong accountability under cybercrime law. Kaya hindi ko kayo tinatakot, paalaala lang. Kasi mahirap po kayong makasuhan kung busy kayo sa trabaho, abala yan. Kung kulang ang pera nyo, mahal ang abogado. Kung kukuha ka naman ng mga pangkaraniwang lawyer lang, baka matalo ka. Ay, delikado. Kaya huwag kayong share ng share or post ng post nang hindi kayo sigurado dahil kasama kayong pananagutin. Ngayon, ina-identify ko na silang tatlo ay sunod-sunod na ang mga kasong kinakaharap after 2 years ng kailang mga batikos sa mga personalidad. At maaaring masundan pa yan pag hindi sila tumigil. So, warning na rin yan. Hindi lang sa kanila, bahala sila. Ginagawa nila yon eh. Akala nila, ababdalo sila eh. Okay, kayong mga viewers, followers, maging maingat po kayo. Huwag kayong padala. Huwag kayong paggamit. Nabasa lang nyo, nakakita yung video, ipo-forward nyo kaagad sa iba. Ay, fake news pala. Pati kayo, mananagot. Inuulit ko lang. Okay? So, maging maingat po. Malawak ang kapangyarihan ng social media. Malawak ang scope ng social media. Pero malawak din ang responsibility or accountability, lalo tigit. Kapag reputasyon ng ibang tao ang tinatamaan. Kaya si General Manager Robles, si Mel Robles ay nagpile ng kaso dahil nadamay ng kanyang pamilya. At talagang fake news ang paninira sa kanya. So ayan, ganyan ang mangyari. Sampul yan. After 2 years, pinagbigyan sila ng 2 taon ng paninira. Kumbaga tapos na po ang inyong panahon na kayo'y kasisira ng kasisira na wala kayong ipakitang ebidensya o dokumento na magpapatunay. Ngayon, dahan-dahan na kayong babalikan. Dahan-dahan na kayong binabalikan nitong mga taong sinira nyo. Ganyan po ang mangyayari. Kaya pag hindi nag-ingat, dadami pa yan. Iyan po ang matindi. Alam mo, sa media, yung lehitimo media, bihirang-bihira ang mga live. Maliban lang kung talagang may mga taong namimersonal. Dito sa social media, marami talagang malalabel dito kasi namimersonal. Basta issue lang. Wala akong magiging problema. Pero pag hinaluan nyo ng personal, may halong galit o panlalait o pagsisir, lalo na kung dadamay nyo ang pamilya ng isang personalidad, ibang usapin yan. Pag ang pamilya ay dinamay na, tandaan nyo, paalaala dahil ang aking pong pagbablog, gusto ko yung kapupulutan ng aral para sa inyong kaligtasan. Hindi basta lang may views, bahala na. Hindi po. Ako ay mayroong pananagutan din at pagmamalasakit sa inyo ng mga viewers. Kaya yan lang ang ating masasabi. Kaya please like, follow, subscribe kung hindi pa kayo nakakasunod at nakakasama ko dito sa aking mga channel. MA Pinoy TV at yung isang channel ko pa, Mike Abe Opinions.